Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigang Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na nakatala po sa kasulatan o sa Biblia. Ito po. At tayo nga na New Testament upang siyang ating gagamitin na batayan o katibayan. Kasi po lahat naman ng reliyon dito sa mundo, liban na doon sa mga hindi naniniwala sa Biblia, halos karamihan ng sinasabi nila ang batayan ng kanilang pananampalataya ay ang Biblia. Yung iba bukal sila dyan eh. Kasi naman gumagamit naman sila talaga ng Biblia. Kumbaga sa Biblia din nila kinukuha yung salitang pananampalataya. Maging ang mga mayayaman, mahirap na tao, ano pa, mga nasa tungkulin, nasa gobyerno, mga politiko, senador, kongresista, mayor, hanggang sa mga gobernador sa probinsya, halos masasabi mong pati presidente, vice-presidente. Kung minsan magkikita mo nga sila, pinagkikita sila'y nagsisimba sa simbahan. Ibig sabihin, meron talaga silang pananampalataya sa Diyos. Eh bakit naman kung may pananampalataya sila sa Diyos, ba't hindi sila marunong sumunod sa Diyos? Yan ang nakapagtataka eh. Yan ang nakapagtataka. Kasi sinasabi nila, naniniwala kami sa Diyos, pero patayo nilang maniwala sa Diyos para malabo ba? Naniniwala sila sa Diyos pero mukhang hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi po. Halimbawa, pag politiko ka, pag meron kang pinapanigan ng mga reliyon, siyempre, yung paninindigan mo sa pananampalataya, itatakwil mo talaga yun. Dahil yan ang kailangan mo eh. Naalala ko nung araw, yang hindi naman tao lang personalan na. Pero bago tayo manalangin tayo. Panginoon Diyos, minsan pa samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Ay napakahalaga sa aming buhay. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus, kayo po magturo sa amin sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan namin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Noong araw, halimbawa, yung mga politiko, meron silang religion. May kanya-kanyang religion. Pero dahil kailangan nila yung boto, kahit hindi nila kapwa mananampalataya yung iba simbahan, bokal sila para silang mabubola. Kasi sasabihin nila, ay itong reliyon na ito, maganda ito. Kahit naliis sa kanya ang paniwala nila, magkakontre. Halimbawa, nasa grupo ka ng born again. Born again akong born again ang tawag kasi. Ang paniwala mo, si Jesus ay Diyos. Tapos mayroong reliyon na paniwala kay Jesus, tao, hindi Diyos. Dahil gusto mo yung kanilang boto, makuha mo, inaangan mo yung reliyon na yun. Kahit na yung kanilang paniwala, liis sa Biblia. O kaya naman, dahil kagustuhan mo manalo, mayroong isang reliyon,
na nagpapanggap siyang appointed son, dahil kagustuhan mo makuha yung boto nila, kahit hindi ka naniniwala doon pero inaangahan mo sila. Sinasabi mo sa harap ng media ang ganitong reliyon, napakagano to. Anganganga ka. Oh. Pero yung paniwala mo at yung paniwala nila magkalaban. Dahil gusto mong makuha yung boto nila, sumasakay ka sa kabilang mga reliyon. Yan ang politika dito sa Pilipinas. Meron namang iba, sa kagustuhan mo makakuha ng boto ron, kahit palamura pa, mamamatay tao, magnanakaw, inaangahan mo sila. Sinasabi nila, yung iba, nung siyang namumuno sa bansa, naging payapa ang aming barangay. Naging payapa ang aming lugar. Kahit na sinasabi ng statistika o ng datos, data, marami siyang pinatay na tao at marami siyang ninakaw na pera. Dahil gusto mong mapakinabangan yung boto nila. Ganyan po ngayon ang politikas dito sa Pilipinas. Ano ba tawag dito? Nakakarimarim na ugali. Nakakarimarim na ugali. Sa kagustuhan mong manungkulan sa bayan, kahit magnanakaw pa, sinusuportahan mo. Kahit mamamatay tao pa, sinusuportahan mo. Pagkatapos sasabihin nila, ang aming pananampalataya ay ango sa Biblia. Sa Biblia, pag di ba yung 10 utos, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Nababasa naman nila dyan sa Exodus chapter 20. Kagustuhan nilang makuha yung boto na yon, na yung leader nila magnanakaw, pumapatay. Sasama sa mga rally nila. Tapos magsasalita sa harap ng maraming tao. Na itinataas pa nila yung kanilang mga leader. Hindi ba nakakarimarim yan, kaibigan? Kung talagang ang pananampalataya mo ay ayon sa Biblia, sundin mo, nakasulat sa Biblia. Hindi pati yung mga kriminal, mga pamilyang kriminal, makuha yung boto nila. Inaangahan mo pa sila. Nakakarimarim na ugali ng mga politikus. Ayan ang nangyayari ngayon. Kagaya ngayon, halimbawa, in-impeach ng ng Kongreso si Sara Duterte. Siya po yung Vice President ng Pilipinas. Pero kailangan dumaan sa Senado yun. Yung mga senador ngayon, ay kakapanood ko lang sa YouTube. Meron na daw may ikot na papel. Papipirma nila yon. Pag nakakuha sila ng majority vote, wala nang trial
sa Senado. Hindi na natin malalaman kung saan nanggaling o saan nadala yung maraming pera ng taong bayan na pinagkatiwala kay Sara Duterte. Kasi sa darating na AOSE, parang iharap na nila yung papel na yon na pirmado na. Kumbaga, sabi nga nila kanina sa panonood ko sa YouTube, umiikot na raw yung papel na yon. Halimbawa, may nakapagpirma doon ng 13 o sabihin natin, majority vote. Siyempre, hindi na nila pagsasalitain yung dapat magsalita. Antimano, eto na yung papel, nakapirma na yung majority ng senador na hindi na ipagpapatuloy pa yung impeachment trial. Yan. Pero yung mga senador na yan, kung minsan pagkikita pa sila, nakikita sa mga news nagsisimba sila. Pero ayaw nilang ipahalam sa taong bayan saan dinala ni Sara yung pinagkatiwalang pera sa kanya ng taong bayan. Kasi lumitaw na nga yung mga resibo Lately, meron pang mga artista, Maria Rivera, Chel Jokno, na nakakuha ng pera. Kailangan may presenta po yun kung kanino napunta yung pera. Yung pera kasi na pera yun. Hindi kay Sara yun. May pera ng taong bayan sa mga tax yan. Nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Sipin mo, malit ka lang manggagawa, nagbabayad ka ng tax. Pagkatapos, sige babayad mo, tax na nakawin. Pagkatapos, sasabihin ng kaalyado, wag na natin yan alamin yan. Papagulo lang yan, unahin natin yung mga seryosong problema ng bansa natin. Hindi ba seryosong problema yan? Kaya yun, ang sabi nila, edsa. Meron nagsasabing ganyan. Mag-edsa. Kasi hindi na nga sila papayag na mag-trial. Antimano, sa June 11, mukhang yung nangyarap nila, yung papel na yun na pirmado na nang kumukontra sa trial. Antimano, suspalpal na nila yun. Ganon ang gusto nilang mangyari. At kaysa nila, yung Senate President. Kasi yung Senate President, walang isang salita yung taga Bicol, si Chis Escudero. Kung ano yung sinabi niya nun, ang dami niya sinabi hanggang ngayon, hindi niya tinutupad. Kaya sabi ng iba, baka naman nahambunan. Sabi ng iba, baka nahambunan. Sabi ng iba, sigurado yun. Ayon sa social media. Kaya nangyayari yung ganyan na yung mga tao, para bang pangkaraniwang kang tao, kaibigan, nagbabayad ka ng buwis. Kasi pag hindi ka magbayad ng buwis, ipakukulong ka ng gobyerno Pag hindi ka nagbayad. Pero pag politiko ka, kahit hindi ka magbayad, sa tingin ko kasi ang dami mga politiko na hindi na nagagalaw kasi politiko sila. Sipin mo, politiko ka. Ako dapat pag politiko ka, pagkapapas ka sa politika o pag nasa politika ka, bago matapos ang termo, kailangan ipakita mo yung salin mo. Ito yung salin ko, paano nadagdagan yung pera mo. Hindi yung natapos yung panunungkulan mo,
Kung hindi nagkaroon ng investigasyon, ng reklamo, hindi mo malalaman na yung pera niya pala dumoble na sa dami. Yun po nakakalungkot sa panig nating mga sibilyan, pangkaraniwan tao na mabababang uri. Bayad ka ng bayad ng bis, ninanakaw naman nila. Yung bis na binabayad mo, pag gusto mong malaman, binabraso ka naman ng mga nasa posisyon. Kaya kawawa tayo. Kaya ipag-pray natin na sana kumilos na makapangyarihan ng Diyos labas sa mga senador na ito na umaharang. Ayaw nilang ipaalam sa atin, mga taxpayer pa naman tayo, na ipaalam kung saan dinala yung pera. Hindi po basta-basta pera, ang daming pera eh. Ang daming pera. Yung nga lang isa eh, yung 125 million. Hindi lang yun ang pera pinag-uusapan, ang dami pa. Kanya lang, ganun talagang politika po sa Pilipinas, kampihan. Kaya sabi ng iba, siguro naambunan sila. Hindi po ba? Kayo pong mga nakikinig sa aking analisa. Yan na, papanood ko po sa news kasi yan eh, kaya ko nasasabi. Ngayon, mas ako ginagawa ko ngayon, nanonood ako sa news, mas higit ako nanonood sa mga vlogger. Sa mga vlogger. Pinipili ko yung mga vlogger. Yung mga, kasi may mga vlogger na bayaran eh. Siyempre, pag bayaran ka, kahit na magnanakaw yung amo mo, sasabihin mo hindi siya magnanakaw. Kahit mamamatay tao yung amo mo, sasabihin mo, hindi pumatay yan. Kahit inamin na niya na marami na siyang pinatay, pero pinipilit mo, hindi mamamatay tao yan kamo. Nagiging sinungaling ka tuloy. Nagiging sinungaling ka. Kaya sabi ni Jesus sa 1:8, naparito si Satanas para pumatay. So yung pumapatay na yan, siyempre kampo ni Satanas yun. At ano pa? Tignan nga natin. Chapter 8. Ano nakalagay doon? 8:44. Patungkol kay Satanas, yes, kung siya magsisinungaling, dito niya, pagkat sinungaling, ang kasinungalingan. Kakipesa mo sa iyong amo na mamamatay ito at naman siya paggamit na pumatay. Hindi puri mo sa Satanas. Kung hindi ka nakaw yan, at meron naman din siya, nagnakaw siya, labas ka uri mo sa Satanas. Kaya napakahirap mga sa mga lasim, pero mas gusto ng anomalya ipahalam sa ating taong yung dapat malaman kung saan dinala yung pera. Sabi ko nga po, isa lang ang pinag-uusapan dyan eh, saan dinala at sino tumanggap. Kasi pera ng taong bayan yan, hindi nila pera yan. Kaya dapat malaman natin yung katotohanan. Ngayon, after ma-evaluate yung mga evidence, siyempre bibigyan pagkakataon si Sara na magsalita para malaman natin. Para malaman natin kung saan dinala yung pera ni Juan de la Cruz.
Baka naman napunta sa kaban ng bayan. Kaban, kaban nila. Baka sa kaban nila. So, sabi sa Biblia, sabi ni Jesus, si Satanas ay ama ng sinungaling. Eh, yung mga senador na ito, kung Biblia pagbabatayan na, mga kauri sila ni Satanas. Yung umaarang sa impeachment. Kaya kayong mga nanonood ng video ito na aking ginagawa, iset nyo sa kanila ito. Maganda, malaman ko. Kung gusto nila mag-comment, mag-comment sila. Sasagutin ko sila. Ayon sa Biblia. Patas tayo. Wala tayong kinikilingan. Wala tayong kinatatakutan. Sapagkat sabi ni Jesus, matakot ka sa Diyos na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa mo sa impyerno. Pagka matakot sa tao, wala nang kaya gawin niya, sabi ni Jesus. Okay, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Like, share. Kayong mga na-share, ni-share nyo po sa iba. Ano po? Share nyo lalo na sa mga politiko, sa Senado, sa kanilang column sa Senado, i-share nyo ito. Yung mga umaharang sa impeachment, mga kampong kayo ni Satanas, ayon sa Biblia. Kasi mga sinungaling kayo. Ang gusto namin taong bayan, malaman yung totoo. Pero kayo, ang gusto nyo, wag nang malaman yung totoo. Eh di mga sinungaling kayo. Kasi kampong kayo ni Satanas. Satanas, yung aas na tinokso si Eva. Evas! Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.